Pagkatapos ng laban ay bumalik na ang eksena sa kampo nila Dargo, kung saan makikita siyang nakaharap sa walang buhay na katawan ng kanyang anak na tinatabunan ng puting tela. Hindi siya makapagsalita habang pinagmamasdan ang katawan ng kanyang anak, hanggang sa hindi na niya napigilan at malungkot na sinambit ang pangalan ng kanyang anak. Argo. Makikita naman sa kanyang tabi ang isang knight na may daladalang isang bag kung saan nasa loob nito ang pugot na ulo ni Argo. Tinanong ni Dargo ang knight kung si Kyria Sanders ba daw ay totoong isang master rank. Nang hindi sumagot ang knight, napagtanto ni Dargo na tama nga siya sa kanyang inakala. Napuno siya ng galit dahil sa pag-aakala na hawak na nila sa kanilang palad ang tagumpay. Subalit ito ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Napansin naman siya ng knight at tinanong na kung ayos lang ba daw ang kanyang kamahalan. At lumaki ang mga mata nito sa pagkabigla nang makita niya ang itim na aura na lumalabas sa katawan ng kanyang kamahalan. Habang umiiyak ay galit na galit niyang sinabi na papatayin daw niya si Kyria Sanders kahit na ano pa man ang mangyari. Pagkatapos ay seryoso niyang hinarap ang lahat ng kanyang mga Knight Order, ang Tiger Knights. At inutusan niya ito na sakupin ang Raymond Fortress ngayon na mismo at dalhin daw sa kanya ang ulo ng kanilang leader, walang iba kundi si Kyria Sanders. Sabay hugot ng kanyang espada at itinaas niya ito habang nagpapalabas ng kulay itim na aura. At malakas niyang sinabi na siya na daw mismo ang mangguna sa laban na ito. Siya na si Dargo, ang White Tiger ng South of the Avalon Empire ang siyang gagawa nito. Bumalik naman eksena sa kanila ni Kyria. Sa pagpasok niya sa tarangkahan ay agad siyang sinalubong ng kanyang mga knights at ni Sir Hamel. Habang bumababa si Kyria sa kanyang kabayo ay agad naman siyang nilapitan ni Sir Hamel at tinanong. Kailan pa ba daw nito naabot ang master rank? Tumugon naman si Kyria ng isang katanungan. Nasorpresa ba daw si Sir Hamel sa kanyang ginawa? Sumagot naman si Sir Hamel na syempre naman daw, kaya muli siyang nagtanong kung may dahilan ba daw kung bakit itinatago ito ni Kyria sa kanya. Humingi naman ng tawad si Kyria at sinabi na wala daw siyang choice kundi itago ito. Dahil sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito at matapos ang 10 taon niyang pagkawala, kailangan daw niyang tiyakin kung sino-sino ang tunay na nasa panig niya. Palagi rin daw siyang pinaalalahanan ng kanyang guro na mag-ingat sa kaaway na nasa loob mismo. Pagkarinig sa paliwanag ni Kyria, tinanong siya ni Sir Hamel kung yun din ba ang natutunan niya habang siya ay nasa maliit ng kaharian na yun. Dagdag pa niya, nang maramdaman daw niya ang aura ni Kyria, may naisip siya. Naitanong niya kung posible bang ang nagturo sa prinsipe ay ang taong nasa isip niya. Sumagot naman si Kyria at sinabi na tama daw si Sir Hamel. At yon ay walang iba kundi ang Flame Emperor mismo. Hindi lang daw siya tinuruan ng sining ng espada, kundi tinuruan din daw siya ng tamang pag-iisip at pananaw na dapat taglayin ng isang tunay na swordsman. Nang marinig ito ni Sir Hamel ay naintindihan na niya ang lahat. Gayunpaman, sinabi naman sa kanya ni Kyria na iba ang naging sitwasyon ngayon. Dahil kung sinunod lamang daw niya ang mga itinuro ng kanyang guro, hindi niya sana tinanggap ang hamon ni Argo na makipagduelo sa kanya. Nagulat naman si Sir Hamel nang marinig ang sinabi ni Kyria. At dagdag pa ni Kyria, may isang bagay daw na palaging sinasabi ng kanyang guro. Hindi daw lahat ay maaaring maging katulad ni Joshua Sanders. Palagi rin sinasabi ng kanyang guro sa kanya na kung susugod daw siya ng mag-isa nang walang kakayahang protektahan ang sarili nito, maaari daw niya itong ikamatay. Kaya kung makakita daw siya ng isang hanggal na nagpapakabayani, mas mabuti pa daw na iwanan niya na lang siya. Pagkarinig nito, sumagot si Sir Hamel. Ayon sa kanya, ganoon din ang itinuturo daw niya sa Royal Knight Order. Ngunit sumagot si Kyria. Sinabi niyang kahit alam na alam yun ni Sir Hamel, ipinadala pa rin daw nito ang buong pangunahing hanay ng mga knights dahil lamang sinabi niyang sasabak siya sa laban. Pagkarinig sa sinabi ni Kyria, sandaling natahimik si Sir Hamel bago sumagot. Sinabi niyang magkaiba ang sitwasyong ito. Paano raw niya magagawang iwanan si Kyria gayong taglay nito ang dugo ng emperador? Ngunit sinabi ni Kyria na naiintindihan niya yon. Gayunpaman, nang matanggap nila ang hamon sa duelo, may isang bagay na pumasok sa kanyang isip. Matagal na daw siyang hindi nakababalik, kaya paano nalaman ng hukbong rebelde na naroon siya? At paano nila nasuri ang kanyang kakayahan ng sapat upang padalhan siya ng hamon? Sumagot si Sir Hamel na marahil ay hindi alam ng mga rebelde na nasa antas na siya ng master rank.
Ngunit sinabi naman ni Kiria na anuman daw ang mga paninirang ibinabato sa kanya sa buong buhay niya, hindi pa rin mababago ang katotohanang anak siya ni Joshua Sanders. Narinig din niya na si Dargo ay isang napakamaingat na tao. At ang isang taong tulad niya ay hindi basta-basta aasa lamang sa mga tsismis. Sigurado siyang may sapat itong dahilan upang maniwalang mananalo ang anak nito, kaya niya ipinadala si Argo. At kung sapat ang kumpiyansa ni Dargo upang ipadala ang kanyang anak kahit malayo siya, nangangahulugan lamang na. Hindi na natapos ni Kiria ang kanyang sasabihin dahil agad siyang pinutol ni Sir Hamill. Tinanong siya ni Sir Hamill na kung pinaghihinalaan ba niyang may espiya sa kanilang hanay. Pagkarinig nito, sumagot si Kiria na yun lamang ang tanging paliwanag. Kung talagang may espiya, tiyak na isa itong taong palaging nagmamasid daw sa bawat galaw niya. Isang taong madalas niyang kasama at nagsasanay kasama niya. Pagkarinig sa mga salitang yon, biglang pinagpawisan si Sir Hamill. Pagkatapos ay muling nagsalita si Kiria. Ipinaalala niya kay Sir Hamill na minsan na daw nitong sinabi sa kanya na iwan ang fortress at tumakas sa likurang tarangkahan. Kaya bago sumikat ang araw, lihim siyang nagpadala ng ilang sundalo roon. At nang siyasatin nila ang lugar, natagpuan nila ang mga bakas ng isang ambush. At kung sakaling tumakas siya sa likurang tarangkahan, tiyak na mahuhulog siya sa bitag ng hukbong rebelde na matagal nang naghihintay sa kanya roon. At walang kaano-ano ay agad nang hinugot ni Kiria ang kanyang espada at aakmang aatake. Agad naman itong napansin ni Sir Hamill at siya ay nagulat. Kaya agad niya ring hinugot ang kanyang espada at sinangga ang atake ni Kiria. Habang nagkikiskisan ang kanilang mga espada, nagsalita naman si Sir Hamill. Sabi niya na huwag daw sabihin ng kanyang kamahalan na ang taong pinaghihinalaan nito ay siya. Kaya seryoso siyang tiningnan ni Kiria at tinanong, bakit daw nito nagawang pagtaksilan sila? Ramdam sa loob ng kastilyo ang tensyon sa pagitan nila ni Sir Hamill at Kiria Sanders. Habang patuloy nilang sinusubukan ang kanilang lakas, tinanong ni Sir Hamill ang kanyang kamahalan na si Kiria kung ano ba daw ang pinagsasabi nito. Tumugon naman si Kiria, patanong niyang sinabi na kung ededenay pa rin ba daw ito ni Sir Hamill kahit nasa sitwasyon na tulad nito. Napatahimik si Sir Hamill saglit at walang kaano-ano ay malakas niyang hinampas ang kanyang espada. Na siya naman ikinagulat ni Kiria at napaatras ito palayo. Pagkatapos ay seryosong tiningnan ni Kiria si Sir Hamill at siya ay nagsalita. Sumagot siya sa tanong ni Sir Hamill. Sinabi niya na wala daw siyang choice kundi tanungin siya ng ganoon. Dahil alam naman ni Kiria na siya lang ang palaging kasama nito. Agad naman ibinaba ni Sir Hamill ang kanyang espada at nagsalita. Habang inilalagay niya ito sa kanyang kaluban sinabihan niya si Kiria na ibaba daw muna nito ang kanyang espada. Dahil ang lahat ng sinasabi daw nito ay puro haka-haka lamang. Nang marinig ito ni Kiria, sinabi niya sa kanyang isipan na akala daw niya ay magpapanik si Sir Hamill at magkakamali ng sasabihin. Ngunit, inaasahan na daw niya ito mula kay Sir Hamill. Kahit sa ganitong sitwasyon ay naging kalmado pa rin ito. Dagdag pa ni Sir Hamill. Hindi daw ibig sabihin na hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng kanyang kamahalan. Sabay turo kay Kiria at malakas na sinabi na wala daw siyang intensyon na i-deny ang posibilidad na meron isang espiya. Gayunpaman, ang pamamaraan daw nito ay mali. Ang pagkilos daw ng ganito na walang sapat na ebidensya ay magreresulta lamang ng kaguluhan sa kanila. Bakas naman sa mga mukha ng mga knights na parang sumasang-ayon sila sa mga sinabi ni Sir Hamill. Saad pa ni Sir Hamill, nanumpa siya sa harap ng lahat ng knights na naroon. Sinabi niyang hindi siya isang espiya at kailanman ay hindi siya naging espiya. Pagkarinig sa kanyang sinabi, napansin ng mga knights kung gaano siya katatag magsalita. May isa pang knight ang nagsabi na tama si Sir Hamill at wala namang ebidensya laban sa kanya. Matapos makita ang reaksyon ng mga knights, sinabi ni Kiria sa kanyang isipan na hindi naman mali si Sir Hamill. At sa simula pa lamang, alam niya mismo na kasinungalingan ang sinabi niyang nagpadala siya ng mga tauhan sa likurang tarangkahan. At bago pa mahalata ng tunay na espiya ang kanyang plano, napagtanto ni Kiria na kailangan niyang gabayan ang sitwasyon sa tamang direksyon. Dahil dito, wala siyang ibang magagawa kundi ipilit ang kanyang hinala. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang espada at direktang itinutok kay Sir Hamill. At sinabi na kung wala talagang kasalanan si Sir Hamill,
Patunayan na lang daw nito sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanya alinsunod sa batas militar. At kapag napatunayan ng investigasyon na hindi siya isang espiya, ay agad daw niya itong papalayain. Pagkarinig sa sinabi ni Kiria, ngumiti si Sir Hamill at napakamot na lamang ng kanyang ulo. Pagkatapos ay tinanong niya si Kiria na may pagkainis sa kanyang mukha. Patanong niyang sinabi ang batas militar. At saang bansa ba daw nagmula ang katawa-tawang batas na ito? Pagkarinig sa sinabi ni Sir Hamill, nabigla si Kiria, lalo na nang marinig niyang tinawag nitong katawa-tawa ang kanyang iminungkahing batas militar. Pagkatapos ay muling nagsalita si Sir Hamill. Ipinaalala niya na si Kiria nga daw ang pansamantalang commander at ipinagkaloob sa kanya ni Queen Cheryl ang buong kapangyarihang militar. Gayunpaman, nilinaw niya na ang kapangyarihang iyon ay saklaw lamang ng hukbo. Pagkarinig dito, galit na tinanong ni Kiria si Sir Hamill kung ano ang ibig nitong sabihin. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang espada at naghanda sa posibilidad ng isang labanan. Ngunit ipinaliwanag ni Sir Hamill na marahil ay hindi pa ito alam ni Kiria dahil hindi pa naman gaanong matagal mula nang bumalik siya. Kaya ipinaliwanag niya ito kay Kiria. Ayon sa kanya, napakahaba ng kasaysayan ng digmaang sibil na pinagdaanan ng Avalon. Dahil dito, nagpatupad sila ng mga hakbang upang matiyak na hindi na mauulit ang mga trahedyang iyon. Idinagdag pa niya na ang batas ng imperyo ay nakahihigit sa lahat ng batas ng bansa. Upang pigilan ang mga maharlika at mga loyalista sa imperyo na magpatayan sa loob ng iisang bansa. Kaya bumuo sila ng isang sistemang pinamumunuan ng matatag na awtoridad ng imperyo. Pagkatapos nito, binanggit ni Sir Hamill ang Artikulo 13, Seksyon 1 ng Batas ng Imperyo. Ayon dito, ang mga knights kabilang sa Royal Knight Order ay hindi maaaring parusahan ni Newman maliban na lamang sa kanyang kamahalan na emperador at sa commander ng kanilang orden. Pagkarinig ni Kiria sa sinabi ni Sir Hamill, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla at napamura siya. Dahil dito, napaisip siya ng husto. Naitanong niya sa kanyang sarili kung ang ibig bang sabihin ni Sir Hamill ay kapag sinubukan niya itong ikulong sa mismong sandaling yon, para na rin ba daw niyang hinahamon ang awtoridad ng kanyang kamahalan na emperador. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado si Sir Hamill habang nagsasalita. Sinabi niya na maaaring maglunsad ng pag-atake si Dargo at ang hukbong rebelde anumang oras. Ngunit ayon sa kanya, ang paglikha ng alitan sa loob ng kanilang hanay sa ganitong sitwasyon ay hindi nararapat sa isang tunay na commander. Pagkatapos sabihin yon, ngumiti siyang may kumpiyansa. Samantala, maririnig sa likuran ng usapan ng ibang mga knights, sinasabi nilang tama ang mga sinabi ni Sir Hamill. At nagtataka rin sila kung bakit pa kailangang maging espiya si Sir Hamill. At para bang hindi pa sapat ang problemang dulot ng mga rebelde. Dahil dito, lalong naguluhan ang lahat sa nangyayaring sitwasyon. Natigilan si Kiria at sinabi niya sa kanyang isipan na tuluyan na siyang nadala ng sitwasyon. Kaya napagtanto niyang wala na siyang ibang may pagpipilian pa. Kailangan na daw muna niyang tapusin ang lahat ng ito ngayon na mismo. Sabay huhugutan na sana ni Kiria ang kanyang espada nang biglang may dumating na isang lalaki. Pagdating nito, sinabi niya, kung ganoon, siya na lamang daw ang magpapataw ng kaparusahan. Pagkarinig sa kanyang mga salita, nabigla ang lahat ng knights. Maging si Sir Hamill ay napaisip kung sino ang lalaking ito. At makikita ang isang lalaking nakatalukbong na dahan-daang naglalakad papalapit sa kanila. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Binanggit nito ang Artikulo 13, Seksyon 2 ng Batas ng Imperyo. Ayon dito, kapag wala ang kanilang kamahalan na emperador at ang commander ng orden, ang kapangyarihang magpataw ng parusa ay mapupunta sa Crown Prince o sa dating commander. Pagkatapos siya ay nagtanong, ikaw ba si Sir Hamill? Nabigla si Sir Hamill nang marinig niya na alam ng lalaking ito ang kanyang pangalan. Dagdag pa ng lalaki, ipinaliwanag niya na may dahilan kung bakit ipinagkaloob ang ganoong kapangyarihan sa isang dating commander, kahit hindi naman ito ang vice commander. Ayon sa kanya, sa buong kasaysayan, tanging ang kanyang kamahalan na emperador lamang ang may karapatang humirang ng commander ng orden. Dahil dito, lalong nalito si Sir Hamill at agad niyang tinanong ang lalaki kung sino ba talaga ito. Sa sandaling yon, dahan-daang inalis ng estranghero ang kanyang talukbong. Pagkakita sa kanyang mukha, nabigla ang lahat ng knights. Maging sina Sir Hamill at Kiria ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan.
Ang lalaking yun ay walang iba kundi si Sir Kane. Nang makita ni Kiria si Sir Kane, agad siyang nagtaka. Naisip niya na dapat ay nasa ibang panig pa ng kontinente si Sir Kane at abala sa paghahanap sa kanyang ama. Samantala, agad namang tinanong ni Sir Hamill kung paano daw nakarating kaagad sa kanilang fortress si Sir Kane. Ngunit hindi siya sinagot ni Sir Kane. Sa halip, bigla itong kumilos. Sa bilis ng kanyang galaw, sinipa niya si Sir Hamill ng napakalakas sa tiyan. Dahil sa lakas ng tama, napaluhod si Sir Hamill sa harap ni Sir Kane. Pagkatapos nito, hinarap siya ni Sir Kane ng may galit. Mahigpit niya itong binalaan. Sinabi niyang dapat nitong sundin ang anumang utos na ibinibigay sa kanya at wala itong karapatang magsalita ng ganoon sa harap ng kanyang kamahalan. Idinagdag pa niya na siya daw mismo ang pop unit sa bunganga nito dahil sa kawalang galang niya. Habang makikita naman natin si Sir Hamill na inuubo habang pilit na tinitiis ang sakit. At mukhang nasaktan talaga ito mula sa tinamong pinsala at halos hindi na ito makapagsalita. Pagkatapos ay lumingon si Sir Kane sa mga knights na nasa likuran at tinanong kung ano pa daw ang hinihintay ng mga ito. Agad niyang iniutos na ikulong si Sir Hamill, na agad naman nilang sinunod. Kaagad nilang dinala si Sir Hamill upang ipabilanggo. Matapos iyon, lumapit si Sir Kane kay Kiria at yumuko tanda ng paggalang at respeto sa kanyang kamahalan. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang pagdating ng huli. Ngunit sinabi ni Kiria na ayos lamang yon. Mas nais niyang malaman kung paano nakarating si Sir Kane dito. Ipinaliwanag ni Sir Kane na may dala siyang utos mula kay Prinsesa Cersei. Pagkatapos ay tinanong niya si Kiria tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sumagot naman si Kiria na napakarami daw ang nangyari dito. Samantala, sa labas ng kastilyo, makikita ang hukbo ni Dargo na papalapit na. Kitang-kita sa kanyang mga mata na determinado siyang patayin mismo si Kiria. Habang sumusulong, naalala niya ang kanyang anak. Sinabi niya sa kanyang isipan, Argo, kapag nasakop daw niya ang fortress na yun, ay dadalhin daw niya mismo sa kanya ang ulo ni Kiria Sanders. Pagkatapos nito, binalot niya ng aura ang kanyang espada, itinaas niya ito, at iniutos sa kanyang hukbo na humanda at sumugod ng buong lakas. Pagkarinig sa utos na yon, sabay-sabay na sumigaw ang kanyang mga knights bilang sigaw ng digmaan. Ipinahayag nilang kasama nila si Prinsipe Argo at agad silang sumalakay sa fortress nila ni Kiria. Habang nakasakay sa kabayo, pinangunahan ni Dargo ang kanyang hukbo sa pagsalakay. At iisa lamang ang nasa isip niya, at iyon ay walang iba kundi ang mapatay si Kiria Sanders. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.